Ginamit na ni Sukuna ang Ten Shadows technique ni Fushiguro Megumi and the effect, napaka-catastrophic ng na-create niyang mga Shikigami. And we will also get to see kung ano talaga ang curse technique ni Angel na ginamit niya laban dito kay Megumi and Sukuna. Ang lahat ng yan at iba pa ay matutunghayan natin dito sa Chapter 213 Jujutsu Kaisen Spoilers. It's the updated weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa Jujutsu Kaisen ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi kang updated sa recent timeline ng series. Bago natin simulan ng talakayan muli, ito ay isang spoiler pa lamang at hindi pa ito ang official chapter release kaya hindi pa ganun ka-accurate ang mga detalye na masasabi natin para sa chapter review na ito. However, tulad naman ng nakaraan or ang previous chapter review natin sa chapter 212 ng Jujutsu Kaisen, ang pinaka nabago lang naman sa official chapter release is that ang pangalan ng player na nag-reincarnate sa katawan ni Tsumiki ay si Yorozu. Everything else was the same kaya hindi ko na inulit ang paggawa ng chapter review dahil mauulit lang naman ang mga sasabihin ko. At para na rin hindi na masayang ang oras nyo sa paulit-ulit lang naman na content. But then mag-proceed na tayo sa chapter at hand. Ang pangalan ng chapter 213 na ito ay The Fearsome Womb Part 5. In the very first page, may kita natin itong si Sukuna sitting atop of his throne as usual habang sinasabing alam na pala nitong si Sukuna right from the start kung ano talaga ang extent ng potential ng curse technique ni Megumi Fushiguro. It's just tulad nitong si Yuji Itadori, si Megumi Fushiguro ay hindi din considered as one of a vessel kundi isang cage dahil kung papansinin natin hindi naman talaga actually nakokontrol ni Sukuna itong si Yuji at para bang nakulong lang itong si Sukuna sa loob ni Yuji. It was the same thing that he felt and had seen dito kay Megumi Fushiguro kaya hindi niya agad tinake over ang katawan nito but instead inantay niya na mabreak ang soul nitong si Megumi. And as you can see sa previous chapters, nakita nitong si Megumi na ang kapatid niya na si Tsumiki ay hindi na actually ang kanyang literal na kapatid kung hindi ang nag-reincarnate na calling game player na si Yorozu. And on that very same chapter, nakita natin kung gaano kalakas talaga ang naging epekto ng revelation na yon kay Megumi dahil kitang-kita naman sa reaksyon ng kanyang mukha kung gaano talaga siya ka-devastated. And now that the time has already come na nakalipat na nga ng vessel itong si Sukuna, kitang-kita natin na para bang wala talagang kahit na konting resistance ang katawan ngayon ni Fushiguro kay Sukuna dahil nga sa na-break na ang kanyang spirit. Tinawag siya dito nitong si Yuji Itadori ng Megumi upang i-call out si Megumi para nga naman malaman niya kung meron pa bang kahit nakatiting na consciousness si Megumi. However, kitang-kita natin dito na talagang si Sukuna ang nagte-take over sa kanilang katawan. Kitang-kita din natin na ang emosyon sa mukha ni Megumi ay ang emosyon na ginagawa lagi ni Sukuna. Therefore, si Sukuna talaga ang nangingibabaw. Kung papansinin natin, hindi na rin naghihil dito ang finger nitong si Yuji, which means na parang na-weaken ang kanyang mga capabilities nang dahil nga sa wala na sa kanya ang King of Curses na si Ryomen Sukuna. And siya nga pala, since maraming nagtatanong sa inyo kung bakit daw ganun na lang kabilis lumipat ang kapangyarihan nitong si Sukuna dito kay Megumi although isang finger lamang ang pinakain niya. The reason is very obvious na dito and sinabi ko na rin yun on the previous chapter pero uulitin ko pa rin para matandaan nyo. Ang dahilan ay dahil inubos or para bang kinompress ni Sukuna ang lahat ng kanyang cursed energy papunta sa iisang daliri lamang at dahil doon kahit na isang daliri lang yun nandun na ang lahat ng kanyang kapangyarihan, hence the reason kung bakit sinabi natin na kinompress ni Sukuna ang lahat ng kanyang cursed energy papunta sa isang daliri or in a single finger lamang. But going back to this chapter, we get to see na matapos tawagin nitong si Yuji si Megumi, agad siyang kinounter-attack nitong si Sukuna gamit ang isang napakalakas na blow to the stomach at kitang-kita natin kung gaano kalakas ang epekto nun dito kay Yuji. Kitang-kita natin na talagang sumuka ng dugo itong si Yuji Itadori. And we also get to see na ang suntok na ginawa nitong si Sukuna dito kay Yuji ay nagpatalsik kay Yuji ng napakalayo at lumampas pa siya sa napakadaming buildings na kanyang tinamaan. Flexing just how much powerful Megumi is now kahit na ang Megumi na kilala natin ay hindi naman ganito kalakas ang physical capabilities. Now upon hitting so many buildings sa kanyang trajectory ng pagtalsik, it reached a point na kung saan ay napatigil lang kanyang pagtalsik at kitang-kita naman natin kung gaano ka-vital ang tinamong injuries and damage nitong si Yuji Itadori, which makes it seem na parang hindi na siya makakalaban unless meron siyang reversed curse technique.
But knowing Yuji Itadori with just sheer willpower, siguradong papalag pa rin to kahit ganito na katindi ang tinamong injuries. Because of this commotion, naramdaman ni Takaba Fumihiko at ni Maki Zeni na para bang may kakaiba at mali. So they rushed to the scene right away para malaman kung ano ang kanilang kakaibang nararamdaman. But then kitang-kita naman natin dito na alam and aware itong si Sukuna na paparating na si Takaba at si Maki. Therefore, ginamit niya ang hand seal na ginagawa nitong si Megumi Fushiguro tuwing gagamit siya ng kanyang 10 Shadows Curse technique. And then we get to see a very massive and catastrophic na version nitong si Nue. Very huge in size. I mean, look at this panel. Kitang-kita natin na mas malaki pa itong si Nue kumpara sa napakaraming buildings na nasa ibaba niya. It's as if para bang ang kapangyarihan ni Sukuna ay nag-a-amplify pa ng 10 Shadows Curse technique nitong si Fushiguro. At dahil nga sa hindi pa ganun kabihasa itong si Fushiguro sa paggamit ng kanyang curse technique, ay hindi niya mai-bring up ang full potential ng kanyang technique. And just as you know, ang attribute ng mga atake ni Nue ay lightning. Therefore, ginamit na dito ni Nue na catastrophic version ang kanyang lightning habang nagsuspawn ng napakalalaking thunder strikes dito kay Maki at kay Takaba. Napaka-helpless dito ni Maki at ni Takaba dahil alam naman nilang wala silang magagawa laban dito sa ataking ginawa ni Nue. But then dumating na dito itong si Angel as if naka-recover na siya right away sa ginawang pang-knockdown nitong si Sukuna na maaring sa pamamagitan ni Angel mismo at hindi ni Hana Kurusu. Ikinagulat din naman yun ni Sukuna dahil akala nga niya ay matatagalan pa bago makarecover itong si Hana Kurusu. Right away ay isinigaw nitong si Hana Kurusu ang pangalan ni Angel na para bang humihingi siya ng permission kay Angel na gamitin ang kanyang curse technique. And we get to see na tumatama na dito kay Sukuna ang purification light na dulot ng curse technique ni Angel. Habang sinasabi naman ni Angel na although ito daw ay si Fushiguro Megumi still, ito na ay ang The Fallen dahil si Sukuna nga ay nag-merge na sa kanya kaya wala silang magagawa kundi ang patay na din itong si Megumi kasama ni Sukuna. Because of this, ginamit na ni Angel ang kanyang curse technique at sinimulan niya na ang pagbigkas ng chant na mag-peel off kay Sukuna at mag-e-erase sa kanya from existence. Therefore, ma-e-erase din itong si Fushiguro Megumi in the process. Sa pagbigkas nitong si Hana Kurusu or nitong si Angel ng kanyang chant na mag-create ng curse technique na makakapagpatay dito kay Sukuna ay nakapag-deploy siya ng isang napakalaking seal na nag-appear sa sky at nag-e-engulf ng buong Tokyo Colony. From this seal ay nagkaroon ng napakalakas na ray of light to the point na ang mga lugar na hindi tinatamaan ng beam na yon ay nag-appear as para bang napakadilim lang dahil na rin sa shadow ng overwhelming na brightness ng purification light na nagmumula kay Angel. Now, I'm just as excited and as hyped as you all pero hindi natin alam dito sa leaks na ito at hindi dito nabanggit kung ano talaga ang pangalan ng curse technique nitong si Hana or rather nitong si Angel. The only thing we know is that it can exterminate curse techniques at kaya niyang inalify ang mga bagay na yon. Subalit sa pag-exterminate nga ng curse technique mula sa isang Jujutsu sorcerer ay mamamatay siya in the process tulad na lamang ng rules na nasa Calling Games. But here we can see na may ginagamit itong si Hana Kurusu na para bang isang holy trumpet na kung saan siya ay nagcha-chant ng kanyang curse technique. And by this process ay para bang napipil off niya itong si Sukuna kay Fushiguro Megumi and through this process ay maaring mailigtas nila si Fushiguro sa pamamagitan ng pag-e-exterminate lamang dito kay Sukuna. Dahil kitang-kita naman natin na namimilipit na si Sukuna dito sa loob ni Fushiguro at unti-unti nang nabubura ang mga markings sa kanyang katawan. But we can see na hindi gusto at nasasaktan itong si Angel habang nakita niyang nagsasuffer itong si Megumi sa pamamagitan ng kanyang chant na ginagawa. It was at this very moment nang sabihin itong si Fushiguro Megumi na I remembered as if natatandaan daw niya ang mga nangyari sa kanila nitong si Hana Kurusu way back then nang iligtas niya ito mula nga sa isang cursed spirit na nag-a-act as her mother. And dahil dito ay para bang na-touch ang puso nitong si Hana Kurusu dahil alam naman natin may gusto siya dito kay Megumi. And with just a simple word of affirmation ay para bang ayaw niya nang saktan pa itong si Fushiguro. At hindi lang yun, nasundan pa yun ng another word na nagsasabing thank you and it's okay now. Dahil dito, Hana Kurusu felt relieved and naisip niya na tama na ang kanyang ginagawa at hindi niya na kailangan pang ipagpatuloy ang chant dahil nagbalik naman na itong si Fushiguro sa kanyang usual self and wala na si Sukuna. Pero kung papansinin natin, nandito pa rin ang markings sa katawan ni Megumi
at hindi pa ito completely na-erased. Despite Angel telling her na wag lapitan itong si Megumi, still hindi sinunod nitong si Hana Kurusu si Angel at nilapitan niya pa ito para yakapin. Which is a very big mistake dahil as you can see, ngayon ay lumaki na ang ulo nitong si Sukuna na nasa loob nitong si Megumi Fushiguro as if nagkaroon siya ng idol transfiguration. Makita natin na naghahanda na itong si Sukuna na nasa loob ng katawan ni Megumi para kainin itong si Angel. And that's where the chapter ends. Another huge plot twist one after another. Matapos natin matunghayan na lumipat ng vessel itong si Sukuna papunta kay Megumi, it's as if mamamatay na ngayon itong si Hana Kurusu at pati na rin si Angel nang dahil nga sa i-consume sila ngayon itong si Sukuna matapos siyang i-deceive nitong si Sukuna na nagbalik na itong si Megumi. Assuming na makonsume talaga ni Sukuna si Angel, that will be a huge disadvantage para sa protagonists. Dahil kung mamamatay si Angel, wala nang makakapigil kay Sukuna kundi si Gojo Satoru. And since kung mamamatay nga si Angel, wala namang tutulong kay Gojo Satoru para makalabas ng Prison Realm. Except for the back gate ng Prison Realm na hawak ngayon ni Choso. Angel has also been a huge asset na para kila Itadori at kila Megumi, kaya malaking kabawasan talaga kung mamamatay itong si Hana Kurusu. So I think magkakaroon ng konting panggulo dito sa laban na nangyayari dito para mapigilan ang pagkamatay nitong si Angel. But balik tayo dito kay Sukuna. Kung ang paggamit pa lang ni Sukuna ng Due ay napakalakas na, paano na lamang kung gamitin pa ni Sukuna si Mahoraga habang siya ay nasa loob ng katawan nitong si Megumi. We will then get to witness the pinakamalakas na version nitong si Mahoraga na hindi pa nagagawang ma-team or makontrol ng kahit na sino sa mga nagdaang users ng Ten Shadows technique. But with all of that being said, yun na lamang ang lahat para sa ating chapter review ng Jujutsu Kaisen Chapter 213 Spoilers. I hope you had a great time watching this video. As usual, it's the Updated Weeb and I'll see you on the next one.